Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Lunes, February 3, 2025. Diretsahang usapan ng mahalagang issue sa bansa, kasamang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Mandato ng Department of Science and Technology na pamunuan ang agham at makabagong teknolohiya sa siyensya para sa economic and social benefits ng bansa. At kung paano ang mga ito matagumpay na nagagawa ng ahensya, kasama natin si DOST Secretary Renato Solidum. Magandang tanghali, Mr. Secretary, at welcome po sa ating programa. Magandang tanghali sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Sir, balik muna tayo sa 2024. Ano sa palagay niyo yung pinaka-highlights or milestones ng ahensya ninyo nung nakaraang taon? Dahil ang DOST ay isang malaking ahensya, kung titingnan ng bilang ng mga naka-attach na agencies, hayaan niyo ako magbigay ng 5 na sa palagay ko ay nakatulong talaga sa ating bansa. Una, yung economic development. Sa ating administrasyon, inalign natin ang ating mga programa sa DOST sa 4 na plataforma na align sa socio-economic agenda ng ating mahal na Pangulo. Una ay magkaroon tayo ng magandang buhay, mahaba at maayos na buhay, that is to promote human well-being. Pangalawa ay to create wealth out of our research and development and application ng science, technology, and innovation. Pangatlo ay to protect the wealth that we created through disaster and climate resilience, hindi lang saving lives, pati livelihood. At pang-apat ay siguraduhin na mayroong sustainability. Dalawa ang ibig sabihin nito. Dahil ang ating yaman ay galing sa mga natural resources, siguraduhin natin na nandyan pa ang mga natural resources natin para sa susunod na henerasyon habang ginagamit natin ngayon. At pangalawa, yung ating mga economic gains and scientific community gains ay maisulong pa natin sa mga susunod na administrasyon. Dito sa economic development, gusto kong ibahagi sa inyo na marami tayong programa na talaga mararamdaman ng ating mga kababayan na pinapatupad natin sa mga rehiyon. Una dito yung Small Enterprise Technology Upgrading Program and Community Empowerment through Science and Technology. At suportado ito ng tinatawag nating One Laboratory Network or One Lab. Dahil nga, month naman ng February, hindi lab po ito, laboratory. At dito po sa Small Enterprise Technology Upgrading Program and Grind, siguro mga 23,000 na jobs ang ating na-create sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga micro, small, and medium enterprises. Nagbigay po tayo ng pondo na mahigit 1.7 million since July 2022 until the end of 2024. At marami po tayong natulungang mga ahensya na serbisyoan po natin na ang transaction umabot ng 47,000. Pagdating naman sa laboratory, kailangan po nating masigurado na malinis, ligtas, hindi malalason ang ating mga kababayan, shelf life ay mahaba, ay mahigit po mga 59,000 ang ating natulungan. Meron din po tayong mga technology business incubation hubs na naitayo natin sa mahigit 90 na universities sa Pilipinas at dito natin na bigyan ng mahigit 3,000 trabaho ang ating mga kababayan. Yung startups natin ay nagbibigay din tayo ng pondo. At marami po tayong mga na-establish na company at nagdagdag pa ng mga trabaho. So dito natin makikita na kapag ginamitan natin ng siyensya at teknolohiya ang mga negosyo, ang sabi nga natin, negosyo nila ay sa kikita at ang industriya ay arangkada. Pagdating naman po sa food security, sinusuportahan natin ang Department of Agriculture sa mga research and innovation na pwedeng magamit nila at magamit ng industriya at ng ating mga magsasaka. Ang isang kakaiba naming ginawa ay pag-develop ng modular food processing facility na ibig sabihin mobile. Ito ay 5 truck na malalaki na pwede nating madala malapit sa isang lugar na may surplus sa mga pagtatanim. Dadalhin ang raw material doon sa truck at paglabas niya ay nakapakete na.
Ibig sabihin, hindi na lang itatapon dapat ang mga surplus ng mga pagkain at imbes, ma-preserve natin at pwede bang nilang maibenta ng mas mahal. Nagamit na ito, sir? Ang ginagamit na ito sa iba-ibang probinsya at ang pinakahuli naming nabigyan ay Provincial Government of Oriental Mindoro na talagang nakalagay na sa kanilang facility. Yung isa naman ay yung pag-purify ng mga native animals. Bakit kailangan nating ma-purify ang breeds ng mga native animals tulad ng mga baboy, ng mga itik, ng mga manok, at pati ngayon, inaayos po natin ang mga kambing. Kasi po sila ay matibay sa init at matibay sa sakit. Kaya nung panahon ng El Nino, ginamit po ng DA yung mga native animals na natulungan nating ma-purify. Siyempre, yung smart agriculture ay napaka-importante. Kaya marami ding tulong ang DOST sa pag-develop ng mga agricultural monitoring, pest identification techniques para ma-preserba ang kanilang mga pagkain. Pagdating naman po sa health and nutrition, siyempre meron po tayong mga food products and technology na na-develop. Kami natutuwa kasi yung ready-to-eat food na pinapamigay ngayon ng DSWD sa mga family na na-stranded o talagang hindi pa nakapag-establish ng community kitchen, bibigyan nila ito ng mga pagkain na either initin mo or kainin mo na kaagad. At lahat po ito ay nutritious at gawa ng dalawang ahensya ng DOST, Industrial Technology Development Institute and Food and Nutrition Research Institute. Kaya ako nagpapasalamat nga kay Secrex ng DSWD, tinangkilik niya ang aming mga produkto. Sir, pag sinabi niyo ininit, so ulam at saka kanin siya o mukha siyang biskwit na... Hindi. Ito ay naka-pouch na. Like, either lublog mo lang sa mainit na tubig, pwede mo lang kainin, or kahit ayaw mo mainit, pwede na. So, parang full meal na yun. No? Yung disaster and climate resilience ay napakahalaga nating ginagawa. Kasi, ang ating bansa ay talagang binibisita ng iba't ibang mga panganib tulad ng bagyo. Last year ay El Nino na nag-transition sa La Nina, milindol pa pagsabog ng bulkan. Kaya ang ginawa natin sa panahon ng Pangulong Bongbong ay naggawa tayo ng Handa Pilipinas campaign na ginagawa natin kada taon sa 3 rehiyon, Luzon, Visayas, Mindanao, every year. At dito natin pinapakita yung mga disaster technologies na gawa ng DOST, ng mga universities, ng mga local government na pwede nilang gamitin at tangkilikin, kasama din ang mga technologies na develop ng ating mga inventor. At ang kagandahan niyan, yung mga probinsya ngayon, nagka-clamor na by province naman nila gagawin. At meron din tayong mga regional Handa Pilipinas campaign na sinasabay natin sa National Science, Technology and Innovation Week. Pero lahat ng ito, ang paggamit ng siyensya at teknolohiya, ay meron dapat suporta sa infrastruktura at sa mga human resources. Sa infrastruktura, nagtatayo tayo ng iba-ibang laboratories at para naman matulungan ng ating mga kababayan, ang isang ginagawa natin ay nagtatayo tayo ng mga innovation hubs sa textile. Kaya pwede na silang mag-hobby, gumawa ng mga sinulid out of waste material or talagang pinapatubong mga halaman tulad ng sa pinya, sa banana, sa abaka. At siyempre may mga cotton din na nag-grow dyan tulad ng suot ko. Ito ay gawang cotton and pinya. At mga hobby ng iba't ibang mga community sa Pilipinas. Nagtatayo din tayo ng tinatawag nating Metals and Engineering Innovation Center. Ito ay nangyayari sa iba't ibang rehiyon para matulungan natin ang mga fabricators sa buong bansa. Ano bang ginagawa ng mga fabricator? Pwede silang tumulong sa ating electronic vehicle industry at sa ating agri-machinery machinery. Pangatlo, ito yung Food Innovation Center kasi mahilig kumain ng mga Pilipino pero kailangan nating tulungan na masiguradong maayos, maganda at mahaba ang shelf life ng mga pagkain at maganda rin sana ang pagka-package. No? So meron din tayo niyan. At ang panghuli ay pagtatayo ng mga advanced manufacturing center, laboratory sa bawat rehiyon upang maturuan sila ng 3D printing na makakapag-improve ng mga produkto. Sa human resources, kada taon, meron tayong 10,000 mga scholars para sa Philippine Science High School
at close to 50,000 undergraduates sa STEM courses and around 5,000 sa Masters and PhD. Kailangan nating mag-build ng ecosystem para patuloy ang gagawa ng mga research and innovation dito sa Pilipinas. Pero ito sir, yung mga pag may scholar, di ba, ito yung kailangan maglingkod ba sa ating bayan for a certain time o hindi na po ganun? Ganun pa rin. For example, ang mga Philippine Science High School scholars, gifted yan, ang requirement lang sa kanila ay magpatuloy sila sa STEM courses pagdating ng college. Pero yung college, masters, and PhD, kailangan maglingkod dito sa atin. Ilang taon dapat sila maglingkod, sir? Usually, 1:1 yan, 1 or 2 years. Depende naman yan sa usapan. So sir, in promoting emerging technologies, ano-ano po yung mga proyektong inilunsad ninyo last year para paigtingin yung digital at maging yung artificial capabilities ng ating bansa? Unang-una, yung artificial intelligence ay napakalaking bagay sa ating Pilipinas kasi ito na yung makakapagpapalis ng ating mga research and development. Nagsimula po tayo sa paggagawa ng study. Ano bang kailangan ng ating bansa? Kailangan ng ating bansa ng infrastruktura, kailangan ng ating bansa ng mga talento na marunong gumamit ng AI, kailangan gamitin ito sa research, pero ang datos or data na kailangan natin ay nandyan. Hindi ka makakagamit ng artificial intelligence application kung hindi maganda ang datos mo. Kasi may data bias na makaka-influensya sa resulta. At pang-apat, yung polisiya. Ito yung ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero pagdating sa DOST, nag-training tayo ng mga libu-libong researcher sa universities upang magamit nila ang artificial intelligence. At sa kasalukuyan, marami tayong proyekto ng mga AI sa sektor ng agrikultura, sa health para mapabilis ang disease identification, siyempre sa pagtuturo, meron din po tayo sa agriculture post-harvest, tulad po ng pag-identify ng magandang mangga at durian na pwedeng pang-export through artificial intelligence, robotics for industry, at siyempre, traffic management at pati disaster risk reduction. Pero initially, tinuturo na rin po dyan sa Philippine Science High School. Sa mga Meron na scholars. silang application ng AI at nakagawa na rin tayo ng ethics in the use of AI kasi kailangan nating malaman anong tama at mali sa paggamit ng AI. Interesting yung sa pagpili sa prutas, no? Dati ina-eyeball, kinakatok. Ngayon, Inaamoy. pwede AI. Oo, kasi para yung export, mabilis. Mabilis mapakete din. Sec, ano naman po itong Advanced Manufacturing Center at paano ito nakakatulong sa manufacturing? Ang advanced manufacturing ay gumagamit ng pinakabagong pamamaraan. Dati-rati kasi, yung paglililok, binabawasan natin ng kahoy. Yung mga metal, tinatapyas natin at gumawa ng mga metal na mga machinery. Ito, additive manufacturing. Isa-isa nating i-layer ang mga figura ng mga gamit. At ito ay gumagamit ng iba't ibang klaseng 3D printing facilities na meron tayo sa Bikutan. Pwedeng plastic, pwedeng ceramic, pwedeng metal. At ngayong taon at susunod na taon, susubukan natin magti-3D print tayo ng konkreto para makagawa ng 3D printed house. Saan natin ginagamit? Sa paggagawa ng maliliit na mga bagay na hindi magagawa ng iba pang traditional na manufacturing. Paggawa tulad ng mga pyesa na pwede natin gamitin sa mga satellite. Yung mga very extremely difficult na architecture, pwede natin gamitin. Lalo na sa pag-prototype ng mga pyesa na ini-import pa natin sa ibang bansa, pwede na natin manufacture dito. So sir, sa pamamagitan naman ng science and technology, ano pa po yung notable initiatives ng agency para sa disaster resilience at climate change mitigation ng bansa noong nakaraang taon? I-elaborate nyo na lang po yung binanggit ninyo kanina. Unang-una po, yung paggamit po ng artificial intelligence sa weather forecasting ay sinimulan na natin with Pag-asa, Advanced Science Technology Institute at ng ACMO Incorporated na isang AI weather company sa US. Gusto nating mabigyan ng forecast na mas mahaba from 5 days to 14 days at return time of 15 minutes from 3 hours. At yung granularity, yung pag-zoom in ng datos para sa mga lugar sa Pilipinas ay mas masinsin. Kaya ina-expect natin na mapapabuti ang weather forecasting. Pagdating naman sa pagbibigay ng mga hazard assessment sa ating mga kababayan, iba't ibang proyekto ang ginagawa ng DOST, FIVOX at Pag-asa ng ibang ahensya, pero para malaman ng ating mga kababayan kung anong panganib ang tatama sa bawat lugar sa Pilipinas,
nagawa na natin itong hazard hunter na pinapakalat sa buong Pilipinas. Pero ang maganda, ang kahandaan para sa disaster and climate change ay dapat nagagawa sa tarang pagpaplano. Gumawa po tayo ng tinatawag nating Plan Smart, ready to recover and para mag-prepare, automated planning for local government. Na itatype mo yung pangalan ng town or city, gagawa niya na yung socio-economic physical profile, hazard and risk assessment. At ang gagawin na lang ng planner ay piliin kung ano mga intervention ang kanyang gagamitin for specific hazard na available naman sa software. Pag pindot niya sa dulo, meron na siyang report and plano. Sa pagkakaalam niyo, sir, may gumamit na talaga nito at naging successful naman yung paggamit. Ginagamit na nila ito at ang patuloy po natin ginagawa ay tinitrain natin ang mga local government. Sa ngayon, dahil naging successful ito, sa tulong din ng Civil Defense at ng World Bank, tinutulungan natin ang DSUD sa pag-develop ng Plan Smart for resilient settlement, sa land use planning, no? Para mas ma-automate ng ating mga LGU. Napakalaking tulong ito sa kanila. At syempre, yung nabanggit ko kaninang Handa Pilipinas campaign ay isa sa mga bagong programa natin to support them on and introduce yung mga technologies. Sir, pagdating naman po sa digitalization na bahagi ng agenda ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ano po yung initiatives ng DOST para suportahan ito? Ang kailangan kasi sa digitalization program ng bawat gobyerno ay magkaroon ng programang bawat ahensya. So sa DOST, meron tayong ginawa na DOST Digital Transformation Program na talagang inuuna natin na magkaroon ng sistema ang iba't ibang mga proseso sa gobyerno tulad ng Human Resource Management Information System, sa mga proposals natin na paano sinasubmit at pag-evaluate, at syempre pagdating sa disaster, inuna natin yon. Kaya dito sa digitalization program, na ginawa natin through the GeoRisk Philippines program at nabanggit ko na yung ibang mga product, ang isang concrete example ay yung El Nino platform na ginawa natin at ikaw nga yung ating spokesperson. Dito makikita ng ating mga kababayan yung serbisyo na ginagawa ng iba't ibang ehensya ng gobyerno at kung ano naman ang nangyayari sa panahon ng El Nino o di kaya ay La Nina. Dito natin makikita na ang kahalagahan ng digital transformation, meron kang information at your fingertips at ang serbisyo ay mas mabilis. Sir, para naman sa public engagement sa science and technology, may ilang festivals, competitions at educational initiatives yung nilaunch ninyo last year. So ano-ano po ba itong mga ito? Napakarami. Una-una, yung nabanggit ko yung Handa Pilipinas, pero ang kakaiba yung National Youth Science, Technology and Innovation Festival na parang Olympics ng iba't ibang competition pagdating sa science and technology. 4 to 5 days po ito. Meron pong mga proposal making, pitching events, at ang kakaiba talaga dyan ay yung Stitch Off na tinatawag. Yung Stitch Off ay isang fashion show na pinakadulo na ng competition na paano mo gagamitin ang Philippine textile, paano mo i-design to at gagawa ka ng mga damit, pambata, pang matanda, at magrarampa po ang mga modelo at ida-judge. Yung mga ginagawa pong proposal, pang high school, pang college, yung mga nananalo, binibigyan po ng mga seed money para ma-commercialize. So ito po yung kakaiba. Ang isa pang ginagawa natin ay yung National Science Technology and Innovation Week. Iniikot po natin ito sa iba't ibang mga syudad, no? Bawat region meron, pero sa national, dati-rati sa Manila lang. Ginawa na natin po ito sa Iloilo at ginawa natin last time sa General Santos. Susunod po natin ang National Science Technology and Innovation Week ay sa Lawag City. Pero meron po ba kayong program para doon sa mga, kasi di ba may scholars po yung Philippine Science High School, yung mga hindi nakapasa doon, pero malaki naman po yung potential, pero nasa probinsya sila. Meron po ba kayong program para sa... Meron po tayong mga programa na ginagawa ng ating Science Education Institute na nagbibigay po tayo ng mga materials para magamit ng DepEd at tinitrain po natin ang mga guro upang maiayos at mapaganda pa ang pagtuturo ng STEM education. Ang Philippine Science High School naman ay tumutulong sa mga City Science High School at meron ding mga panahon na engage ang ating mga estudyante at kapwa-estudyante. At ang Philippine Science po ay may advanced laboratories na minsan mas advanced pa sa karamihan ng kolehiyo. Pwede nilang gamitin. Pero ngayon, gusto ko ibalita
na nagpirma na ako ng kasunduan kay Secretary Angara sa DepEd para matulungan ang ating DepEd at ma-improve ang kanilang educational system patungkol sa science. May programa po kami, ang tawag ay Innovations on Science Technology in Education Program to uplift the performance of Filipino learners or iStep Up. Sir, ang dami niyo nang nabanggit kanina to prioritize or address food security. So nabanggit niyo yung modular food processing facility, may nabanggit kayong instant food. Meron pa po bang proyekto geared towards addressing malnutrition? Meron po tayo. Kasi ang talagang Food and Nutrition Research Institute, ang ahensya ng gobyerno na naggagawa ng survey. At itong mga survey na to ay magpapakita sa atin ano yung problema sa bata at magde-develop tayo ng mga pagkain to address that. Pero mas meron akong gagawin na hindi muna pagkain lang, kundi analytics to develop an understanding bakit at ano ang solusyon. Ganon din sa edukasyon, bakit mahina ang learning capacity. Kasi ang learning capacity ng kabataan ay naapektuhan ng pagkain, ng health service, social protection. Siyempre, kung malayo ang kanilang bahay sa eskwelahan, kung naglalakad lang sila, or siyempre, marami pang ibang mga factors. So, gagawa po tayo ng geospatial analytics platform para suportahan ang pag-analyze ng malnutrition and even learning capacity ng ating mga kababayan. Sir, kumusta naman yung Balik Scientist Program? Meron po tayong mga kababayan, alam naman natin na matatalino mga Pilipino, hindi lang nare-recognize dito, nangingibang bansa sila. Meron na po ba kayong napabalik at sinuportahan? Marami na tayong bumalik na mga Pilipino, na tunay na Pilipino, kasi dito mo naman pinanganak ng trabaho sa ibang bansa, o may dugong Pilipino. Sa July 2022 hanggang end of 2024, mahigit 120 plus ang ating napabalik ng mga scientista, at ang iba dito ay permanent na. Kasi yung ating engagement sa mga balik scientist, meron pong 15 days to 3 months, 6 months to 1 year, and 1 year to 3 years. Pero yung bumalik na dito, mas natutulungan po natin kasi nabibigyan po natin sila ng grant and aid funds para makabili ng mga laboratory, makapag-set up ng mga labs, at marami na silang mga technology na nade-develop para makatulong. Ang isa dito ay veterinarian na nakapagawa ng mobile ASF testing facility na pwedeng umikot sa iba't ibang lugar, at nasa states na siya na pwedeng mag-develop ng vaccine for ASF. Sir, ang dami nyo na nabanggit na programa at saka yung mga naipatupad noong 2024, pero karamihan talaga dyan is science-backed or science-based. Gaya nga ng ini-emphasize ng Pangulo natin na dapat bago tayo magkaroon ng solusyon sa isang bagay, dapat meron tayong datos o meron tayong backing by science. Siguro for the benefit of our viewers, bakit po ba talaga mahalaga yung science? Ang siyensya at teknolohiya ay batay sa mga obserbasyon, mga datos na nakikita natin ngayon at pwede nating magamit upang mapagpalanuhan ng mabuti at makagawa tayo ng tamang solusyon. Hindi hula-hula lang. Kaya nga maingat din po tayo kung ano ang kailangang i-advise sa ating mga sa publiko at sa industriya at sa iba pang mga departamento ng ating gobyerno, at kami nagpapasalamat kasi parating ina-emphasize ng ating Pangulo sa kabinete na science-based ang mga desisyon. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ng mga programa at serbisyong palalakasin pa ng DOST ngayong 2025. Kasama pa rin si Secretary Renato Solidum. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Mabuhay! Uy, malapit na eleksyon. Nakapili ka na ba ng kandidato? Kung hindi pa, tara, kilatisin natin ang mga kandidato ng 2025 elections. Busisiin natin ang kanilang mga plataforma, background, track record, at alamin kung sino sa kanila ang talagang tutupad sa pangako at kung sino ang nagpapaikot lamang ng ating ulo. Know your candidate. Malapit na. Abangan! Dito sa PTV. Pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan.
Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Para sa aming provincial networks sa PTV Legazpi, PTV Ilocos Norte at PTV Cotabato, Administrative and Sales Assistant. Ipadala ang iyong resume sa hireme@ptni.gov.ph. In a world and time when so much is changing, there is still so much of our culture that has to be documented and kept alive. Who are the bearers of these precious living cultures? How do they pass on a knowledge transmitted through the ages? What they represent has survived colonization, conflict, marginalization, and yet they persist. Sila ang sisidlan, the living vessels that store Dayaw, our knowledge, our pride. Dayaw, a celebration of Filipino culture and heritage with Senator Loren Liganda. Only on Your People's Television. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, kasama pa rin si Secretary Renato Solidum ng DOST. Secretary, ngayong 2025, ano pa po yung aasahan mula sa DOST at ano-ano yung innovations na inyong ilulunsad? Unang-una, gusto nating magkaroon ng pagkakataon na sustainable ng ating mga technology producer, yung mga na-invento nila, nagawa nilang produkto sa research, ay ma-commercialize talaga. Kasi itong pag-scale up ng paggamit ng mga innovation will generate us more enterprises and more jobs. Ito yung parating binabanggit ng ating Pangulo na ang challenge talaga ay ma-scale up ang mga ito. Kaya last December 4, naglunsad kami ng bagong programa sa DOST, ang tawag ay DOST Program Propel. Two-step vision to accelerate innovation in the Philippines and to propel innovation from the Philippines. Ibig sabihin, hindi lang national, pati global market. Para magawa ito, gumawa kami ng integration ng 12 support services ng DOST, including legal service, market intelligence, at iba pa, para ma-facilitate ang interaksyon ng technology producer at investors. Para makagawa sila ng pag-uusap, kung gusto nila mag-establish ng company, i-improve pa yung produkto, bahala na sila. Dito namin makikita na maraming potensyal ng ating mga Pilipino, mga kababayan, ay pwedeng magkaroon ng mga spin-off and startup companies sa pamamagitan nito. Sa February 5, maglulunsad tayo ng bagong programa, ang tawag ay Elevate Philippines. At ang numerong 8. Kasi 8 R&D programs na malalaki na sa tingin namin ay kinakailangan ng ating bansa na mapalakas. Ang unang-una dito ay Artificial Intelligence Hubs. Maliban sa paggawa at pag-increase ng ating kapasidad na gumamit ng Artificial Intelligence sa pagpapalakas ng ating infrastructure sa DOST, gusto nating tulungan ng iba't ibang mga universidad na magkaroon din sila ng computing power para yung paggamit ng artificial intelligence applications ay mapadami pa at mapabilis. Gagamit tayo ng iba't ibang mga sektor, no? Tulad ng agriculture, health, at iba pang mga nabanggit, pati manufacturing, para paggamitan ng artificial intelligence. Second, ang pinaka-importante ay pag-collate ng data. Uunahin natin ang buong DOST system, pero gagamitan natin ang analytics at AI. Ang tawag ko dyan ay Geospatial Analytics and Technology Solutions Program. So after analytics, gagawa ka ng solusyon doon. Pangatlo ay kailangan nating paghandaan ng quantum technologies, lalo na yung kinatawag na quantum computing, dahil doon na papunta ang mga bansa. Pang-apat, ito yung Industry 4.0, geared towards improving yung mga
manufacturing and other industries sa Pilipinas na makagamit ng mas magandang teknolohiya. Panglima, yung smart agriculture, at papalakisin natin ang tulong sa ibang mga departamento at local government sa pag-apply ng sa right technologies all over the regions in the Philippines. Yung pang-anim ay smart technologies, iba-ibang technology na available, pwedeng mapondohan. At syempre, yung circular economy na nakalagay din sa ating Philippine Development Plan ay dapat matulungan kasi science, technology, and innovation driven ang circular economy. Paano natin magagamit ang dati natin na ay waste parts ng mga halaman o babawasan ng waste sa mga production, pati consumption ng mga tao. And pangwalo, ay biologics in pharmaceutical para ma-improve pa natin ang pag-prevent ng ating mga sakit at makagawa ng mga gamot para sa mga sakit dito sa Pilipinas. Sir, sa mga nabanggit nyo, quantum computing, use of smart technology, handa ba yung ating mga tertiary level institution to train or to prepare workers for these industries? Yung iba dyan ay kailangan natin ng dagdag na tulong. For example, meron tayong pag-uusap with the Private Sector Advisory Council ng ating Pangulo on semiconductor and electronics pagdating sa isang industriya na yan yung pinakamataas ang export natin. Pero marami na rin tayong kompetisyon sa palibot ng Southeast Asia tulad ng Vietnam. Yung artificial intelligence, yung workforce development ay kailangan kasi nagsimula kami sa mga researchers kaya nakakagawa na tayo ng AI application sa iba't ibang larangan ng R&D. Pero pagdating sa industriya, kulang pa. Kailangan natin ngayon na masigurado na yung ating educational system ay magkaroon ng transformation para matutunan ng ating mga kababayan itong mga makabagong teknolohiya. Sa DOST kami itutulong para dito sa workforce development kasi isa rin ito sa aming mga trabaho. Sir, nabanggit yung program Propel, may Elevate Philippines. Ano naman po itong Science for Change program? Itong Science for Change program ay isang programa na nakarang administrasyon na pinagpatuloy natin at sinisigurado natin na mas anchored pagdating sa industry and the universities. Itong Science for Change ay may 4 na sub-program. Una ay pag-i-establish ng mga research and development centers sa region. Like, itawag namin ay NICER or NEET Centers for R&D in the region. Isang example, kulang tayo sa asin. So meron tayong R&D for salt at Pangasinan State University para ma-solve natin yung at least partly yung kakulangan ng asin sa Pilipinas. Meron din tayong inaugurate kanina na Coastal Engineering Research and Development Center wave flume laboratory para maprotektahan ang western side ng region from Ilocos Norte to Zambales kasi na-erode ang mga coastlines dyan. Yung pangalawang component ay a collaborative R&D to leverage the Philippine economy or CRADLE. Ito naman ay kung may problema ang isang industriya at wala siyang research and development, pero masosolve ito ng R&D, bibigyan namin ng isang university or research and development institute ng gobyerno 70% of the funding para ma-address yung problema ng company. Minsan, yung mga local government kailangan nating matulungan at mga industry. So, bibigyan natin sila ng isang expert R&D person para mag-lead sa kanila para gumawa ng programa for R&D. At pang-apat, business incubation through science and technology. Kung ang kampanya ay mayroong R&D pero wala siyang kapital para mag-procure ng equipment or technology, bibigyan siya namin ng financial assistance, payable in 3 years yung uutangin niya. So win-win ito para sa gobyerno kasi mapaparami natin ang productivity ng ating mga companies at mapaparami ang trabaho ng ating mga kababayan. At syempre, ang balik naman sa gobyerno ay dagdag tax galing sa ating mga na-produce na enterprises and mga employment. So sir, pagdating naman po sa usaping agrikultura, ano po yung inyong tututukan na flagship programs in collaboration with DA? Kasi nababanggit nyo kanina, yung sa mga pananim, sa pagkain, yung food security. So ano po yung tututukan ninyo doon na talagang makakatulong sa mga kababayan natin? Ito pong paggamit ng smarter approaches to reinvigorate agriculture as an industry in the Philippines or Program Saray, na dati R&D project lang,
ito ay nirekomenda ng Private Sector Advisory Council na palaganapin ang implementasyon nito sa buong Pilipinas at gagawin natin ito sa lahat ng rehiyon ng bansa in partnership with DA and the local government. At syempre, yung mga farmers and cooperative. Dito kasi mapapaayos natin ang management ng mga commodities na talagang may problema tayo. Pangalawa, syempre, gagamitan din ng iba't ibang mga smart agricultural techniques para sa mga high-value crops. For example, yung Japanese melon na mahal, na dati-rati sa Japan pa ini-import, nagawa na ito sa Pilipinas through greenhouse with all the gadgets na mamamonitor mo yung temperatura, yung sunlight, yung nutrition. So, talagang mai-improve ang ating agriculture nito. Pero in support of agriculture, tututukan din natin yung local agri-machinery para mabawasan natin ang importation ng mga machinery at madagdagan pa ang trabaho ng ating mga fabricator. At ito yung naprubahan man ng ating Pangulo nung tayo nakipagpulong sa kanya last year. Sir, balik tayo sa Disaster Assessment and Preparedness. Ano naman po itong DANAS program? Itong DANAS program, ito yung Disaster Awareness, no, na programa na pinangunahan ng DOST FIVOX, ay nagsagawa ng research and development upang malaman at maayos ang pagpapaliwanag sa ating mga kababayan ng kung ano ang mga panganib at anong gagawin through their own local dialect. Siyempre, nabanggit na-touch na siguro yung paggamit ng salitang daluyong o storm surge nung panahon ng Yolanda na hindi naintindihan ng iba. Itong Project DANAS na pinangunahan ng DOST FIVOX ay layunin nito na mapaliwanag ng mabuti at paano ma-approach ang pagpapaliwanag sa ating mga kababayan na iba-iba mismo. May mga cultural context ang ating information campaign. At ito'y iba-ibang dialect sa buong Pilipinas at sa tingin ko, ma-improve nito ang ating disaster awareness and preparedness. Sa aspetong yan, Sir Weng, makatulong ang ating integrated state media dahil marami tayong mga offices Yes. sa iba't ibang Oo. bahagi ng bansa. At may source book na ito. No? At pwede nyo nang magamit para sa pagpapaliwanag. Yes. Sir, ito, ano naman po yung mga proyekto at programa na dapat abangan ng ating mga kababayan ngayong taon dito sa DOST bilang tayo po ay very dynamic ang science and technology, di ba? Araw-araw may naiisip yung mga matatalinong tao sa buong mundo. So, paano po tayo hindi mahuhuli? Well, una-una, siyempre, nagpapadala tayo ng mga mag-aaral para maging dalubhasa sa iba't ibang lugar. At ang ginagawa natin ay nakikipagpirmahan tayo sa mga bansa na may advanced na programa tulad sa artificial intelligence, nuclear science, so iba't ibang larangan. Siyempre, ang ating mga universidad ay ginagawa din natin ng paraan na makapacitate ang kanilang mga human resources. Pero nabanggit ko kanina, ang papalakasin namin ay pagko-commercialize ng mga technologies na available na sa atin. Kasi minsan, yung ibang mga ahensya ay bumibili pa ng mga gamit sa abroad na meron na dito. Pero ang kailangan ay mas scale up yung production. Siyempre, yung mga kababayan natin na maraming na-invento, kailangan din ma-commercialize yan, so tutulungan natin. Nabanggit ko na kanina yung iba't ibang programa na papalaksin, agriculture, artificial intelligence, quantum computing, analytics, circular economy, and siyempre, yung biologics and pharmaceutical. At related yan doon sa aming hangarin na ma-establish na talaga yung Virology and Vaccine Institute of the Philippines para maparami pa ang magtatrabaho sa tingin sa mga sakit, hindi lang ng tao, pati hayop, pati halaman. Kasi maliban sa paghanda sa susunod na pandemic, na talagang kailangan paghandaan ay yung food security. Alright. Maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi ninyo, DOST Secretary Solido. Nananatiling mayaman ang ambag ng DOST sa pagtuklas ng mga hakbang na nagpapaunlad sa larangan ng science and technology. Hindi lang science and technology, nabanggit ni Sec kanina sa pambungad, economic development, creating wealth, preserving wealth, at iba't iba pang aspeto ng ating buhay. So, Sec, dito sa ating segment na Mission to Accomplish, ano sa tingin nyo yung gusto nyong maisakatuparan ngayong 2025 and beyond?
Well, 2025, talagang commercialization ng mga produkto ng DOST at ng scientific community at ng mga inventor. Pero isang pangarap namin, kasi nasimulan na natin ito, nagpapalawak tayo ng transport systems na magaganda. So, ang talagang pinupush ko ay electronic vehicle industry. So, papalakisin po natin ito. At pangalawa, ay magawa natin yung trend na magamit natin dito sa Pilipinas. Kasi ang tingin ko, if we can develop our own trains, hybrid electric trains ang ginagawa ng DOST with DOTR, mapaganda ang ating transport industry, mapaparami ang magtatrabaho for this industry. This can solve both the transport and the employment issues. So dapat din siguro para sa ating mga kababayan, tangkilikin din nila yung ginagawa natin. Kasi kunyari, sa mga sasakyan, may mga spare parts na binibili pa sa ibang bansa. Kung meron naman ng nakakagawa sa atin dito, Yes. dapat pagkatiwalaan din. Tama yon. Para maging maunlad ang ating bansa, tulad ng ginawa sa ibang bansa, tinatangkilik nila ang mga innovations na ginawa ng sarili nilang kababayan. Sek, pahabol na tanong mula sa ating kasamahan sa Malacanang Press Corps na si Harley Valbuena ng DZME. Ano po ang maitutulong ng DOST sa supply at produksyon ng bigas sa harap ng nakaambang food security emergency on rice? Well, essentially, ang ginagawa po ng DOST is on the post-harvest technology kasi ang DA na po ang production. So meron po tayong ginagawang pamamaraan ng mga cold storage facility. Meron po tayong hybrid cold storage facility na pwede nating maisagawa sa iba't ibang mga lugar na isolated pa sa kuryente. Okay, sir. Maraming salamat po ulit sa inyong oras, Secretary Renato Solidum ng Department of Science and Technology. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you po. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Sama-sama ulit tayo bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.